Mayong aga sa inyong mga kauturan. Nagapasalamat kita sa Ginoo nga sa sining aga sa gihapon makapadayon kita sa pagsimba sa iya. Hindi naton subong kay gayunan nga makapanimbahon kita sa in physical naton nga service diri sa aton nga simbahan diri sa Bonifacio Drive. Pero gapasalamat kita sa Ginoo nga sa sining ation kita makatipon, makasimba sa Ginoo kag makadayaw kita sa iya sa sining aga maski sini sa aton nga online service. Sa sining aga magasugod kita sa pagtuon sa iya nga pulong sa aton nga series diri sa 23rd Psalm kag antes kita padayon magapangamuyo anay kita. Ginoo, salamat gid sang kagayunan nga ginhatag mo sa amon. Kay gayunan Ginoo nga kung diin ikaw amo ang masimba, ikaw ang madayaw sa amon nga tunga. Kag ini Ginoo sa tunga sa mga kasisitan sang sini Ginoo nga pandemic, sa tunga Ginoo nga kung diin hindi kami makatipon in physical nga mga kauturan, ang mga kahidlaw, ang mga handom Ginoo nga tani mag-isa kami ara sa among mga tigipusoon. Pero kabay pa Ginoo nga you are going to keep us safe, kagabay pa Ginoo nga sa gihapon sa sini nga mga tinion ang imo Ginoo nga pulong manggamhanan sa tagsa-tagsa sa among Ginoo nga kabuhi. Di Ginoo imo nga alagad ang tagsa-tagsa nga nagapamati sini ning among Ginoo nga pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa sini nga aga mga kauturan magapadayon kita sa aton nga pagtuon diri sa pulong sang Dios sa 23rd Psalm sang nagligad nga Domingo, aton nga gintun-an nga kung diin ang Ginoo nga pinaagi sa pag go through naton sa sining nga valley. We just have to walk through it. God did not intend that we're going to stay or to be harmed or to be destroyed or to be killed in the valley. We have just to go through it. So ang ini nga mga pagtilaw sa aton kabuhi, kag ini nga mga testings, ini nga mga trials, ini siya nagalabot lang ini sa aton sa umalagi lang. Kaya ang Ginoo may ara man niya sang tinutuyo. Ang tinutuyo niya nga kita magmalapit pagid sa iya. Ang tinutuyo niya nga kung diin nga makalabot kita sa kung diin amo ining makabusog sa aton. Kag ang aton niya nga kabuhi mangin malapit pagid dira iya sa Ginoo. Sa sini nga aga luyag ko padayunon ang ina nga mga pangunahuna. Sa bahin nga ang title sang aton subong nga pagatun-an, Lessons from the Valleys. Ang mga leksyon kung kisa sa bahin sa mga silinadya daw hindi gid naton mamurutan, daw hindi gid naton mabatian ang tingog sa Ginoo. Anyat sa tion gani nga may mga problema, sa tion gani nga may mga kinawad-on, sa tion gani nga may mga kakulba, tam-an kabililhon ang tingog sa Ginoo. So kabay pa nga sa sining aga, we learned so many lessons now. God is encouraging us, God is molding us. Sa sining nga 7 months na naton sa sining nga pandemic, kabay pa nga ang Ginoo nagapanghikot gid sa aton nga mga tagipusoon, sa aton pangunahuna kung paano niya kita dalon dira malapit pagid sa iya kag idihon niya. God is creating Christ-likeness sa aton man nga mga kabuhi. Diri sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, una gid sa tanan ang bersikulo nga naghambal diri, Yet I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest the table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. So kabay pa sa sining dinalan sang kasulatan, pagatun-an naton nga kung diin makita naton diri the lessons that we could learn as we walk through these valleys. Nauna gid sa tanan sa kabuhi ni King David nangin real gid ini. Real ini tungod kay kun aton lang tawon sa gin-anoint siya sa Ginoo. Pag-anoint sa iya sa Ginoo, nahimo pa ni siya nga musician para sa hari sa kay King Saul nga sa tion nga may mga pag-atake sang hindi maayo nga espiritu sa kay King Saul, si King David would come with his music to drive away sang sini nga mga malain nga espiritu. And then later on gingamit man siya sa Ginoo to be a giant slayer. Siya ang nagaluwas sa mga tao sang Dios sa kaperdihan nila sang ginatubang nila si Goliath. So at this point of time naagom niya ang hero status sa nasyon sang Israel.
And then naglabot pagid gani sa punto gid nga si David, the young David, became the son-in-law of the king. Sang gin-offer ni King Saul ang iya nga bata kung may mahimo si David, labi na gid sa pagpirdi sa ilang mga kaaway. So since nahimo ato ni David, si King Saul ginhatag niya ang iyang anak na babae na mangin asawa ni David. And yet all of a sudden nagbalaliskad ang mga butang sa kabuhi ni David. Luyag na siya tungod sa pangimo ni Saul sa iya. Luyag na siya patyo ni Saul. Kag halin sa isa ka hero, halin sa isa ka son-in-law, nahimo na siya nga fugitive. And many times King Saul was hunting him. He became the hunted. Kag sa aton nga natun-an, sobra ini pulo, malabot 15 ka tuig nga amo ini ang sitwasyon, ang kondisyon sa kabuhi iya ni King David. One time he was there in the palace. One time pertigid niya kabantog sa iya. And all of a sudden he became so vulnerable. Vulnerable na tungod kay pangita na siya sang hari. Luyag na siya pagapatyon sang hari. So here we realize that when we go through these valleys, just like David himself, nagaka-expose ang aton nga mga vulnerabilities. Ang mga kadelikado nga waay nato nabalaan sang una nga matabo gali sa aton. When we go through the valleys, then we realize vulnerable gali ako. But you know, King David, after this about 15 years, he became the king of Israel at the age of 30. And in the next 40 years sa iyang kabuhi, nangin maayos siya nga hari. Nakangker niya ang Jerusalem, kag amo ning ginhimo niya nga iya nga capital. Ang commerce and trade, naglapad pagid ang iya nga kingdom. And then naka-conquest pagid siya sa mga territories palibot. And many would like even to believe that he is one of the greatest, if not the greatest king of Israel, ancient Israel. Nga even until today, ang ilang nga flag sa Israel, nga makita nyo nga may star, ginatawag na siya the Star of David. Naga-reflect sang popularity, naga-reflect sang kung ano kataas ang nalabot niya when David was the king. And yet towards the end sang iya yang kingship, ang iyang bata nga si Absalom nagrebelde sa iya. Ang hindi pa maayos ni tungod kay kadamo sang mga tawo sa Israel. Later on, ang mga junior officers sang army nag-join pa sa kay Absalom. Nga to the point nga parang waay na lang tani sang bloodshed. Si David amuya ang naghalin sa capital sang Israel nga amo ang Jerusalem, kag siya na lang tani ang malagyo. Mapaiway na lang tani siya. Pero ginlagas mong gihapon siya sang bata niya. Kaysa paglantaw sang bata niya, as long that David is still alive, hindi gid siya makapungko sa trono. So during this time, many Bible scholars would like to believe, during this time, a night before nga sila atubangay sa pag-away, ang mga loyal soldiers ni David, kag ang mga soldiers nga nag-apin didto sa kay Absalom, that David wrote this song, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters." Kag diri naton makita nga kung diin, all of a sudden, David again found himself to be very vulnerable. Kung ninyo bala lang tawon, na-establish niya na ini nga kingdom, he became a good king. Ang tanan-tani iya na nga na-set up, nga kung diin, nag-support, kung diin, para sa iya, and he could live, as some would say, happily ever after. Sa time nga nagtigulang na siya, the greatest sang trial or the deepest valley had hit him. Because this time, ang iya na mismo nga bata, amuna ang nagahingabot sa iya. Now, sad to say, it's because may mga dinalan sang kasulatan nga kung diin gin-express ini ni King David sa iya mga ambahanon. In Psalm 41 verse 9, naghambal diri, "Ye my own familiar friend, in whom I trusted, which did eat of my bread, have lifted up his heel against me."
hindi maubos paminsar ni Haring David nga kung diin ayhan agin sa liga niya nagtipyok pakadto sa bata niya. And I believe he was referring here sang iya nga counselor nga amo si Ahithophel. In Psalm 55, amo naginhambal niya sa verses 12 and 13, "For it was not an enemy that reproached me, then I could have borne it. Neither was it he that hated me, that did magnify himself against me. Then I would have hid myself from him. But it was thou, a man, mine equal, my guide, and mine inheritance." So diri bala naton makita nga when David later part na sa iyang kabuhi have hit bottom, have hit the valleys, then we realize nga na-expose liwat si David. So when we say about vulnerability, the state of being exposed to the possibility of being attacked or harmed. And this is so real. Real ini, hindi lang ini nga daw imagined lang. Tungod kay makita naton that at this time, ara na si King David sa Gilead, waay sila sang dalang mga pagkaon, ginlagas pagid sila ni Absalom and his men. So diri naton makita that there is really a great possibility nga amo na ni ang katapusan nga gabi o kung katapusan nga adlaw as far as David is concerned. And yet we realize that in these valleys we learn who we are, especially our vulnerabilities. Sa akon nga ginhambal sa inyo sa bahay ni King David, sa pag-away ayhan, may ara sang mga ideya, may ara sang mga strategy, may ara sang mga technique or tactics nga pwede nila magamit. But this point of time, it's not about his enemies. It's his very own son who have raised up his sword against him. Upod pa ang iyang counselor nga nangin kaupo niya for many years. All of a sudden, nagtipyok, nagupod pa dito sa bata niya. And then here we realize that David now became very vulnerable. Kung ninyo blabasahon ang ining dinalan sang kasulatan, ini si Ahithophel, naintindihan niya gid ini si King David. Ang iya nga mga actuations, ang iya nga mga response. So iyang ginhablan si Absalom, amuning himuon mo. Kinabalaan niya nga amo gining himuon sang amay ni Absalom. And yet later ma-realize naton nga gin guba ato sa Ginoo nga plano kay kung ginsunod ta nay ato tapat gid ni si David. And yet Absalom wa niya ginsunod ang ginhambal ni Ahithophel. He waited for the night and the next day di ang natabo sadto na perdi sila. Kung namati lang siya sa friend nga daan kag counselor ni David sang una, probably they could have caught David nga ara gid sila sa tion gid kag sa sitwasyon gid nga na-expose gid sila tanan. So here when we think of the valleys, the lessons that we find is we learn who we are. Una gid sa tanan ang aton nga mga vulnerabilities. Spiritually speaking, damo man kita sa mga vulnerabilities before sang sininga pandemic, but we never realize nga may mga butang nga abi naton sang una aton lang masarangan. May mga butang sang una nga pwede lang naton mapanaguan. May mga butang sang una nga mahulat lang kita sinimana and then okay na. May mga butang sang una nga abi naton magligad lang ini isa ka bulan, 2 ka bulan, okay na ko ni. And yet now it's already 7 months. Then we realize, Ginoo, vulnerable gid ako katama. And you know, when you talk to people, especially ang iban nga mga immunocompromised, naintindihan gid nila. Na kinahanglan gid nila ang utmost care kay kabalo gid sila that when this thing would hit, makompromise gid sila. And then we realize that now we're open now, we're exposed now sa possibility that we could be harmed, we could be hit. And that would bring us to our second point of learning of who we are. But also secondly, we know now that our total dependence should be on our shepherd alone. Now, sabahin bala sang sininga mga shepherd, slippery, narrow, taman ka delikado. Wa isang tsansa nga ini nga mga karnero makasalbar kung atakihon sila sa ilang mga kaaway, especially ang mga wild animals.
Tungod kay kitid-kitid kayo ang dalan, usually the wild animals will instill fear. Kag kun matabo gani ini, ma-stampede ini ang mga karnero. Kag malalaplaag ni sila. Madalagan sila in any direction. Pag natabo gani ini, tsansa na dayon ini isang sini nga mga sapat nga ilan na dayon atakihon ang ini nga mga karnero. So the shepherd is only the one that would be guiding them, that would be protecting them as they go through the valley. Iya na anay ginalantaw kung diin ang possibility nga naghalin ini nga mga wild animals para maproteksyonan niya, para mabantayan niya, nakabalo siya kung anong himuon niya, nakabalo siya kung paano niya pakalmahon ang iyang mga karnero para hindi sila makulbaan kag magdinalagan, kag magstampede sila. And you know, the shepherd is the only one that could ever do this to them, because without the shepherd, they are so vulnerable. They are defenseless. They would be an easy prey. There would be fear or panic or desperation that would be the natural reaction sang sining nga mga karnero. That's why it says there, I will fear no evil. Evil will never harm me. Evil will never touch me. I have no fear. Tungod sang ako niya nga manogpahalat. So when we think of the lessons that we find in these valleys, we learn about ourselves. We learn that we are helpless. We learn that we are vulnerable. We learn that we are easy prey kita sang ato niya nga mga kaaway. We learn nga dakugid ang possibility nga atakihon kita. But also, we also realize nga sa sini nga mga tinion, our total dependence should only be on our shepherd and our shepherd alone. Sa aton nga devotion na discuss naton ini nga sang ang Ginoo na minsar kung ano gid bala ang greatest comfort nga mahatag niya. Makita naton diri that the greatest comfort that He could give us, the greatest assurance, paano ako makasigurado, Ginoo, nga mabantayan mo ako? Our greatest victory, paano ako kabalo nga magdaugid ako? Ginoo, ano gid lang pinakadako gid nga pagpakamaayo nga maagom ko. If you're going to give me the greatest blessing, if you're going to give me the victory, if you're going to give me this blessed assurance, if you're going to give me this comfort, Ginoo, anong i-offer mo? It is His presence. It is His presence. God gave us Himself. Even in relation to sin, how could I have victory over sin? How could I have attained salvation? God gave us His Son. When we think of the blessing, God who spared not His own Son, paano niya punggan ang mga butang nga ako nga kinahanglanon, nga waay niya gani ginpunggan, waay niya gani ako gindalukan sa iya nga bugtong anak. So when God could give us His assurance, and lo, I am with you always. Way siya naghambal, paupdan ta ikaw sa mga anghel. Way siya naghambal nga ako ya ang mapadala sa imo kung ano ang kinahanglanon mo. Ang iya nga ginhatag sa aton, and lo, I am with you always. So mga kauturan sa siningation, aton makitaan that our total dependence should be in our shepherd. Because His greatest protection, His greatest comfort, His greatest assurance, His greatest victory nga mahatag niya sa aton, that's when He offered Himself to us, that He's going to be with us. Now, may duha ka examples nga luyag ko nga i-mention sa inyo diri sa Biblia. Ang example nga si Moses. Si Moses ang prince nga later on nahimo siya nga shepherd. And while nagabantay siya sa iya nga mga karnero, ang Ginoo nagpakita sa iya. God wanted him na he's going to shepherd the children of Israel halin sa Egypt pakadto didto sa promised land. But strange, kay after nga nakagwa sila sa Egypt, Moses as a shepherd, you go through the desert, you go through the wilderness, kinahanglan bantayan mo in as much as kung ano ang alagyan sa mga sapat, kung ano man ang alagyan sa mga tao. But anyway, the Lord was leading them sang certain path.
At the end gali sang sadto nga path ginatubang nila ang Red Sea. Now, how could a shepherd do this? Hindi ni pwede nga ikaw isa ka shepherd, ginalead mo ang imong nga flock, isa ka ka-leader just like Moses, i-lead mo ang mga tao sang Dios nga nagalagasya ang mga kaaway, and then you ended up facing the Red Sea. And yet the time sang nagkumod na sang ara ng kahadlok kag ang tanan ara na nga daw naglalain na sila kung ano ginhimo ni Moses sa ila. Ang Ginoo naghambal sa ila, stand still. Stand still and see the salvation of the Lord. Ginhimo gali ato sang Ginoo para nga makita nila nga if there is no way when you look to the left or to the right, mag-isol ka, magbalik ka ara ng kaaway, waay ka naman niya sang pagkantuan sa wala mo kag sa imo nga tuo, that we have always to look up, stand still and see the salvation of the Lord. Our total dependence should be on our shepherd. Kung may ara pa kita sang dalaganan, kung may ara pa kita palagyuhan, kung may ara pa kita sang mga human assurances naton, hindi pa gid kita maglabot sa tion nga mag-look up kita sa Ginoo, ka maghambal kita, Ginoo buligi ako. But it was then that God showed Himself nga pwede nga gali abrihon ato nga dagat nga sila magaagi sa malang nga duta. Inpakita sa Ginoo na kung ibutang nato nga bugos nga pagsalig sa iya, God as our shepherd will rescue us. Another example, ang mga friends ni Daniel nga mo si Shadrach, Meshach kag si Abednego. Naglabot ang tion nga may ara sang layi nga ginpasa nga kung diin kinahanglan nga pagtukar sang sini nga mga instruments, magbow down sila, magluhod sila. Anyat ini nga tatlo tungod kay nakilalan nilang Ginoo ay sila nag-bow down sang sini nga estatwa nga ginhimo dito sa Babylon. Ang hari gani nag-request pagid sa ila nga istoryahon sila kag pamangkuton sila kag patukaran pagid sila. Pero para sa ila hindi na kinahanglanon kay natapos na ang ilang mga balatyagon kag ang ila yang konviksyon nga hindi gid sila. So ginhaboy sila dito sa nagadaba-daba nga kalayo. To the point nga ang mga naghaboy gani sa ila na disgrasya pa. Kay pertigid ka init ang ato nga kalayo, ang fiery furnace nga ginhaboyan sa ila. And yet in Daniel chapter 3 verses 24 and 25, all of a sudden ma-realize naton nga tatlo ang ginhaboy. And then all of a sudden nag-apat na sila. Of course, ang nagwa sila, waay sang bahin, sang ila, boat, sang ila nga bahin sa ila nga lawas, kag sang ila nga bayo nga nasunog. But I believe that was only a second blessing when God spared them the greatest blessing that they have received because they have seen God face to face. Ang description nga makita naton diri nga may isa nga nagupod sa ila that he looks like the Son of God. Mga kauturan, what is our greatest victory? When God is beside us. What is our greatest assurance that we could go through this because God is beside us? Ibutang talang ang aton nga bugos nga pagsalig dira lang sang aton nga shepherd. Nakabalogid kita nga without Him we would be helpless. Without Him we would be defenseless. Without Him we could not do it. Yes, the first lesson that we learn from the valleys is we learn who we are. And in learning of all our vulnerabilities, also we learn that our total confidence should be in our shepherd alone. But secondly, aton man diri nga makita ang duha lang ini ka leksyon nga i-share ko sa inyo. The next lesson that we find also is we learn who God is and what He's doing in our lives. Diri bala mga kauturan, sa sini nga mga specific nga mga instances gina-reveal sa Ginoo kung sino siya. Kag sa sini nga mga experience naton, makita naton, may baluan naton nga amo gali ni ang Ginoo. Kag kung hindi sa mga kasubong sini nga mga experience, we would never know God. Sa sina nga sitwasyon, kung anong himuon niya until He would reveal Himself to us that He is there. He would be there for us.
And then we would have a better appreciation kung sino ini ang Diyos sa aton niya nga kabuhi. Now, under sini, luyag ko paglantawon naton that we'll learn about who God is and what He's doing. I want us to see first that God, He has a purpose in my life. May ara saya tinutuyo sa akon niya nga kabuhi. Kag until nga hindi pa ina matapos ang iya nga tinutuyo sa akon nga kabuhi, God is going to spare me. God is going to preserve me. Kag maski ano pa ka bugana, kag maski ano pa katawhay sang pangabuhi, if it is over, it's over. So may mga tinion nga ang Ginoo magakuha sa isa ka tawo sa tiun sang bugana. O kung sa tiun man sang masakit, o kung sa tiun man sang sining pandemya, pero ina siya that is according to the plan of God. But God has a plan for each of our lives. Naunahon ko anay, ano ang hindi purpose sa Ginoo? What is not God's purpose? It is not God's purpose that He is going to harm us. Kaya kung gisabla kung mag-go through kita sini, mahambal kita ba mahalitan gid ko sini mo? Baw ano gid ayahan niya ang matabo sa akon kung mag-amo sini. I believe that is the lie of our enemy. Nga dudahan bala naton ang kaayo sang Dios. Dudahan bala naton daw as if aksidente, as if na surprise ang Ginoo. As if nga sa natabo ini nag-change plan ang Ginoo. Now I don't think so. Ang Ginoo may plano gid sa imo, kag may plano gid ya sa akon. Kag ina nga plano hindi na to harm us. Now, you know why I'm saying that? Especially when we think bala sa pagsunod kapag alagad sa Ginoo. I mean, I could understand, especially sa aton nga mga young people, na kung tawagon sila ayan sa Ginoo sa full-time service, it could be kasi conference, it could be camp, grabe gid yang hilibion. Now, kung ang ina ang hilibion, it's hilibion na iya sang appreciation nga Ginoo waay ako pero gintawag mo ako, gingamit mo ako, that is understandable. But you know, sometimes inang hilibion tungod kay biyaan ta na ang aton nga mga damgo. Magkabuhi na kita sang pag-antos the rest of our lives. I don't know why we always associate the will of God, the purpose of God, that as if it is not pleasant. It is the most uncomfortable. May ara manggidya sang pag-antos, may ara manggidya sa mga pagtilaw, pero ang pulong sa Ginoo naghambal sa aton that it is man's greatest joy to follow and serve the Lord. I still have to see a person na magpalapit sa akon ka maghambal, pastor, gintawag ako sa Ginoo sa pag-alagdan. I could see the joy and I could see the ecstasy and I could see sang fulfillment nga yes with all and many people nga gitawag nga pwede tawagon sa Ginoo, gintawag niya ako. But usually it is associated with tears. It is associated nga biyaan ko na ang akon nga kabuhi. Sang una, ang akon mga damgo. Now, that is not the purpose of God, not to harm us. And we are not going to associate it with bad things in life. Ang calling, ang purpose sa Ginoo sa aton. It's the best. It's the best para sa aton ang ina nga tinutuyo sa Ginoo. Now, what is the plan of God? What is the purpose of God in your life and in my life? Ano gid bala ang purpose niya? Makita natin dira sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. This is the good. The purpose of God is good. Nga maski ano pang ma-experience ang maagyan naton, ini will come out sang iyang nga God good. Ano gid bala ang maayo as far as God is concerned? You know, sometimes ini nga God good, aton ini nga gina-equate kung kisa nga ang aton nga gipaminsar sa kung ano ang maayo, amo na siya ang good. Now this is about what God is calling out good. Sa bahin niya ni Job, naghambal siya, for when I am tried and purified, I shall come forth as gold. As far as he understood kung anong ginahimo sa Ginoo, the God good is that he will be purified. Kag kung ma-purified siya, he will come forth, come out as gold. And this is the plan of God. In Philippians 1:6, He who has done a good work in you, ang kaluwasan naton, kag ang subong nagkakatabo sa aton nga kabuhi, this is the good na ginahimo sa aton sa Ginoo. Kabay pa hindi naton i-consider ang ini nga mga leksyon nga matun-an naton that these are not good, these are not pleasant.
Because these are the things nga ginpakita sa aton sa Ginoo. Na kung diin tumanon niya ang ining nga mga tinutuyo niya sa aton nga kabuhi, that at the end we could see the good, the God good. Ano gid lang maayo according to God nga amo gid ang matabo niya sa akon nga kabuhi. Now probably it's not your good or my good as the way nga ako nina nanintindihan. In Genesis 50:20, amo ning hambal ni Joseph sa iyang mga utod. But for you, you thought evil against me, but God meant it unto good. Supernaturally, ang tanan nga malain nga ginhimo nyo, gintursya to sa Ginoo para at the end, the good nga ginpurpose sa Ginoo sa kabuhi ko, matuman gid. So kabay pa sa sini nga aga when we think of, especially sang sini we go through the valleys, Ginoo, you have a purpose for this. Kang tinutuyo mo is good. Kag Ginoo, hindi ko ayan ini maintindihan, especially kung hindi ako makakita. Pero Ginoo, magasalig ako sa imo. Hambal sang isa ka kanta, I will trust when I cannot see. Kung hindi na akong Ginoo makitaan sa ligan ko sa akong tagipusoon kay nakaintindigid ako na maayo ini. And this is the good that you're going to bring out sa akon nga kabuhi. But then lastly here, not only that we learn who God is, that He has a purpose in my life, but also in Him there is safety and provision in the midst of adversity. Now, diri bala sa verse 5, naghambal diri nga, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Now, all of a sudden, may shift nga aton nga makita diri. Ang shift nga makita naton diri because from a shepherd to a banquet host. Table, anointing, cup. Now, these are not the words usually nga aton yang makita when you talk about the shepherd and sheep relationship. This is already now about the banquet host nga ara may table and then magsulod ka gina-anoint ikaw and then my cup overflows. Now, isa ini sa mga rason nga ang ginkabig nga ang Psalm 23 ginsulat ini siya when David was running away from his own son Absalom. Tungod kay isang pagpalagyo ni David halin sa Jerusalem, ang iya lang gid nga pinakamalayo ang makadtuan amo lang ini ang land sang Gilead. Because beyond this would be enemy territories na. So hindi na sila makapalapaw diri. But the problem was, since dali-dali lang silang nagalin, why sila sang mga pagkaon, why sila ya sang preparation. And yet there was a man, an old man, kag iban man nga mga tao sa sadto nga lugar, naginpunpun nila ang tanan nila nga makita nga pagkaon. Ang tanan nila nga makuha nga mga tubig, ginpunpun to nila tanan kag ginsugata nila si David kay para mapakaon niya si David kag ang iya man nga mga sundalo. 2 Samuel chapter 17. So ari diri ang mga sundalo ni Absalom marcha man sila pakadto kung diin si David. Sila ni David perti nakakapoy waay sila isang provision nga dala and yet all of a sudden thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Ang word dira iya nga presence ara gid dira gaatubangay gid ka mo makita mo gid ang word dira enemies. In other words, though ma-picture out mo bala that while God has given them the provision, the food, gakakita man nila nga ang ilang nga kaaway nagapadulong pakadto sa ila. And probably without these foods nga ginhatag sa ila, they would be so weak to fight sang sini nga mga sundalo ni Absalom na amuna ang nagamarcha pakadto na ya sa ila. So here we realize that indeed taman ka simple ang meaning sini, thou preparest a table before me. So kung atong lalantawon, ang host amuya ang nagapreparar. Ang host amuyang nag-anoint, ang host amuya ang nagbutang sang imo ya nga baso sang imo kinahanglanon. So here we could see that the host, God, is serving sang iyang nga guest. You know, many times we talk about serving God. But this passage is not about serving God. This passage is about serving
God serving us. You know how many times in our lives when we think nga labi na gid kung nagamasakit kita, may ginabatsyag kita, mabal kita baw paano lang kun ni makaalagad sa Ginoo. You know, God wanted us to rest. God wanted us just to sit still. God wanted us just to be there. He wanted to serve us. Jesus would even say that the Son of Man came not to be served, but to serve. Came not to be ministered, but to minister. Now, how many times labi na gid kami nga mga manugwali maglantaw sini sang 23rd Psalm, and then maglantaw kami diri sang kadamo gid ay amo gali ni dapat himuon sang shepherd. Ang pastor nga amo ang under shepherd dapat amo ning himuon niya, dapat amo ning himuon niya. You know, this is not about learning about the skills of the shepherd. This is about experiencing when I taste how it is to be a sheep, how it is to be a guest, nga kung diin ang Ginoo, amuya ang nagaalagad, amuya ang nagaserbi sa akon, amuya ang nagahatag sang akon nga kinahanglan. I hope today iniblang kamatuoran magalabot ini sa aton. God, I'm tired. I don't know, probably kay gabira-bira man kita ya alagad, gabira-bira man kita paminsar kung himuon naton sa Ginoo. But then today, take a pause. Lord, I need refreshment for my soul. Lord, I need healing, the anointing. Lord, fill my cup. Why nagid bilin? Ubos-ubos nagid. Lord, make it overflow. Satisfy me, Lord. I hope this is one of the lessons that we could learn, that when we go through the valley, kung hubas-hubas na gid, why na sang bilin nga kusog, that we let God do His work in our lives to sustain us, to fill us up, to satisfy us, to heal us, to provide our needs, to give us safety, to put His heads around us, to protect us from our enemies. May today, maangko naton ini tanan. Labi na gid sa tanan sang healing naton ginapangayo sa iya. Not only for ourselves, but healing for our land. And above all, ang spiritual na paglabot sa Ginoo sa mga kinahanglan sini sa siningation. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid. Lord, we went through these valleys, and many of us are going through these valleys right now. Naintindihan namon Ginoo kung ano kag sin-o kami Ginoo. Na-expose Ginoo ang amon nga mga vulnerabilities, ang mga possibility Ginoo that we would be harmed, we would be attacked. But Lord, we realize na ikaw lang gid gali dapat kag ikaw lang gid ang amon Ginoo nga pailihan. Dira lang gid kami Ginoo magasalig lang gid ya Ginoo sa imo. Ikaw lang gid nga amon nga shepherd. Thank you man Ginoo nga sa pinaagi sa sining mga valleys. We learn to appreciate. We learn to understand who you are and what you're doing in our lives. O salamat Ginoo. Mabutang ginamon sa amon mga paminsaron Ginoo that you are changing us, transforming us. That when we are tried and purified, we shall come forth as gold. You are forming in us the character of your Son, the Lord Jesus Christ. These are lessons na i-learn namon para Ginoo magtubo kami dira sa imo. Kag salamat man Ginoo kung paano mo kami ginpunan, kung paano mo kami ginbusog, kung paano mo kami Ginoo ginayo. Buligi Ginoo nagakinahanglan sini. That today, Lord, you'll experience your healing. Lord, today, Lord, you'll experience, Lord, the satisfaction that only you could give into overflowing. The safety, the provision in the midst, Ginoo, sa sininga pandemic. Lord, bless your word upon your people. We pray in Jesus' name. Amen.